Di hamak na mas tahimik daw ang Boracay dahil sa mga bagong regulasyon sa isla ngayon. Dahil dyan, mas nakakapagnilay-nilay raw ang mga turista. Samantala, sa Baguio City, napilitang matulog sa mga parke at sasakyan ang ilang turista dahil fully booked na ang mga hotel at transient houses. Live mula sa Boracay, may report si Dano Tingkungko. Dano? Kara, nandito tayo ngayon sa walkway ng White Beach dito sa Boracay, partikular sa Station 2 kung saan, kung makikita ninyo sa aking likuran at sa aking gilid, ay marami na nga yung mga turista na nandito at sinasamantala yung gabi para maghanap ng kung hindi man makakainan, magigimikan. Yung iba naman nasa mismong dalampasigan at nagmumuni-muni at minsan meron pang ibang mga nagsiselfie. Yang tagpo na yan nitong linggo pa, no, simula nung bumuhos talaga yung mga turista dito sa Boracay para sa Semana Santa at dahil inaasahan ng mga otoridad na patuloy pang daragdag ang bilang na yan, nakabantay sila dito sa isla. Pero sa kabila ng sitwasyon na ito, dahil marami na rin ipinagbabawal dito sa Boracay, katulad ng mga fire dancers, yung pagpaparty sa dalampasigan, gayon din yung malakas na pagpapatugtog, lalo na sa Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria, kapansin-pansin, ito mismo sinabi ng parokya ng Boracay na mas marami daw mga turista ang nahuhumali ngayon o napapalapit sa pagninilay at panalangin. Anak, dito ka na pala. Abala sa ensayo ang mga batang ito para sa dulang itatanghal nila sa taunang Via Crucis o Way of the Cross na gagawin sa mismong White Beach sa Biyernes Santo. Espesyal daw para sa maraming taga rito ang unang Semana Santa mula nang buksan muli ang isla sa publiko. Ayon sa Parish of the Most Holy Rosary, naging daan daw ang maraming pagbabawal sa isla. Tulad na lang ng pagpaparty sa beachfront, fire dancers at malalakas na patugtog para mapalapit ang marami sa pagninilay-nilay. Maganda din po na tingnan yung isla hindi para magbakasyon, kundi para magkaroon po ng magandang refleksyon. Yung matingnan din ang sarili. Doon po sa katahimikan na I believe marami po nangangailangan ng katahimikan. Kasi parang sobra ng ingay yung nangyayari sa bansa. Araw-araw ang misa sa pansamantalang kapilya ng parokya habang itinatayo pa ang mas malaking simbahan. Sa kabilang dulo ng Station 1, may ilan ding nagtungo sa sikat na grotto para magdasal with matching selfie pagkatapos. Nagikot naman sa Boracay si DENR Secretary Roy Simato para kumustahin ang demolisyon sa isang bahagi ng lupang sakop ng Bolabog Beach na gagawa ng bagong kalsada. Nakatakda na rin daw ideklarang swimming beach muli ang Bolabog Beach sa mga susunod na buwan pag natapos na ang mga proyekto sa lugar. I-highlight na rin natin itong beach na ito, Bolabog Beach, because this used to be the cesspool. Itim na itim ang tubig ito dati. So that you can see now, it's clean. Isang taon matapos simula ng rehabilitasyon ng Boracay, makukumpleto na raw ang pagsasaayos sa sewage ng isla. 80 to 85% naman sa drainage at 70% complete naman sa infrastruktura. On schedule naman daw ang mga proyekto sa Boracay. All in the White Beach, wala na. I think they learned the lesson well because suspended and their establishments are closed. Sa Baguio City, nagkakaubusan na ng mga matutuluyan dahil sa dami ng mga nag-aakyatang turista. May ibang turista sa sasakyan na natutulog. Peak season kasi, kaya mas mahirap maghanap ng matutuluyan at mas mataas sa karaniwan ang singil ngayon ng mga hotel at mga transient house. Dagdag gastos lang at saka mahirap maghanap ng mga hotel ngayon. Uwian lang, balikan lang namin. Paalala naman ng mga otoridad na mas mainam daw na bago magpunta rito ay siguraduhin na may mga matutuluyan na. Naglalaro ang kanilang occupancy from 92 to 100%. Even transient housing, maganda rin ang kanilang negosyo ngayong Holy Week. I would rather na mag-book na sila bago sila umakyat dahil mahirap po na mag-walk-in at umasa na lang kung may bakanteng kwartong maaabutan. Hindi naman daw pinagbabawalan ng pag-overnight sa mga sasakyang nakaparada sa parke, ngunit it's something that we do not really encourage too much, no? Because we cannot assure the safety. Gayunpaman, todo na raw ang pagbabantay ng mga otoridad dito sa lungsod. The police is doing its job and I think we intend to sustain that hindi tataas or isi-zero natin yung criminality sana.
Kara, balik tayo dito sa Boracay, no? Dahil nga inaasahan ng mga otoridad na mas lalo pang darami yung mga turista sa mga susunod na araw, nakabantay at nakaalerto. Hindi lang ang Malay Police, kundi pati na rin ang Coast Guard at Philippine Navy sa loob at paligid ng isla. Mahigpit na ipinatutupad dito yung one entry, one exit policy at gayon din ang pagpapatrolya ng mga pulis hindi lang dito sa White Beach at sa ibang mga beach dito sa isla, kundi pati na rin sa inland para bantayan, magbantay laban sa mga posibleng manggulo at yung mga magtatangkang magbenta ng illegal na droga, partikular dun sa mga gustong samantalahin yung dami ng mga turista dito sa isla ngayong Semana Santa. Kara? Yes, Dano. Kumpara doon sa mga patakaraan nung nakaraang mga taon dyan sa Boracay, ano ba yung pinagkaiba? Sinasabi, di ba, mas strict ngayon para daw mas makapagnilay-nilay yung mga turista na nandyan. So wala na bang parties? Kasi nakita ko doon sa video mo, meron pa rin mga naghahanda ng mga DJ at mga sound system. So mukhang may party pa rin sa loob. Kara, ang pagkakaiba, hindi naman mawawala yun eh. Meron talagang party dito. But the difference is, kung dati, nagsispill over sa beachfront or pwedeng mag-spill over sa beachfront yung mga party, like kung meron ka makikitang mga tagpo noon na may mga sumasayaw na halos katabi na nila yung mismong dagat. Ngayon, confined ito within the space or within yung scope ng mismong property. So kung makikita mo, may mga nagsaset up na DJ, it's within their confines. And yung mga parokyano nila, restricted lang doon sa area na yon. A lot of activities na ngayon pinagbabawal sa labas ng beachfront, katulad ng mga fire dancers. Meron pa rin naman mga fire dancers, pero they're all inside. So confined sila doon sa area na yon. They're not allowed to spill over here. Unlike, for instance, siguro if we can name an example, Ley Boracay. Ley Boracay, a lot of parties were here sa mismong beachfront, sa mismong Dalampasigan, and you have people spilling over all the way hanggang dun sa mismong dagat. Ngayon, bawal na yon. So, if you are a tourist and hindi ka naman talaga papasok, for instance, sa isang establishment or in a club, and you're just walking along this walkway, dahil wala na yon in the middle of this, mas mararamdaman mo yung katahimikan and mas magkakaroon ka ng space na magnilay-nilay. And because ang nakitang profile ng mga otoridad dun sa kung ano ba yung majority ng mga turista dito, nakita nila puro mga pamilya, so mas conducive siya to reflection and prayer, Kara. Okay, Dano. Pero itong patakaran na ito ay para lang ba ngayong Semana Santa or ito ay whole year round na dyan sa Boracay na talagang all the parties, lahat ng ingay ay confined doon sa loob lamang ng mga resort? As far as the parties confined inside and yung pagbabawal doon sa mga parties sa beachfront, it's a whole year thing. Hindi ito exclusive lang or limited lang ngayong Holy Week. They're all confined inside. The walkway is for everyone. Basically, yun yung theory. And even in the morning, if before meron ka makikitang mga beach furniture dito sa mismong Dalampasigan, ngayon bawal na yon. They're all, kung mag-i-install ka man ng beach furniture on sand, it better be outside yung 25 meter plus 5 na encroachment part na ito yung sakop lang talaga ng Dalampasigan. You only do that within the property. Yung patakaran na exclusive or at least limited ngayong Semana Santa, kasi ngayon, kung naririnig niyo sa background ko, merong nagpapatugtog ng dance music. Yeah. On Good Friday and Black Saturday, bawal yan. From 6 a.m. ng Good Friday to 6 p.m. ng Black Saturday, bawal yung pagpapatugtog na ganyan. Pero yun lang naman yung limited to Holy Week. Ang whole year round, yung bawal ang parties sa labas, bawal ang fire dancers, bawal din ang beach furniture in the morning, Kara. At last question na lang, Dano, kumusta naman yung reaksyon ng mga turista dyan? I'm sure nagpunta yung marami nating kababayan dyan sa Boracay para mag-swimming or para magbakasyon. Anong reaksyon nila dito sa mga ganitong klaseng patakaran na walang music muna on Good Friday and Black Saturday at saka bawal na yung mga parties doon mismo sa beachfront? A lot of the tourists na nakausap natin dito,
they fall within the category na sinasabi ng Malay Tourism Office na general profile ng mga turista ngayon. They're all families. Kung hindi man families, they're couples. A couple of them celebrating anniversaries, yung milestones nila sa relationship nila. And some of them, yung mga barkada na they were on their break. Meron din teachers. Generally, yung kanilang feedback is mas maaliwalas daw yung sitwasyon, mas maaliwalas daw, mas malamig sa mata, so to speak, yung nakikita nila sa Boracay ngayon after the rehabilitation. Mas tahimik, mas maluwag daw kasi dati halos hindi daw sila makagalaw dahil sa dami ng mga tao. And that's in part due to the limits imposed as far as carrying capacity and tourist arrivals are concerned. Pero pagdating dun sa mga parties, ang reaction ng mga the reaction we're getting is, yes, marami pa rin tao, but at least we could move around now. Hindi na to katulad ng dati. And at least, if we choose to walk in peace, na gusto lang namin tahimik, we can actually find it here. Hindi katulad ng dati, Kara. Maraming salamat sa iyo, Danny Tuncungo.